Hi guys, ito po si Master Ang. Guys, today pag-usapan po natin ang pampaswerte. Pero bago natin pag-usapan ang pampaswerte, unahin natin muna pag-usapan kung anong dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay mahirap umasenso sa buhay. Kasi marami sa mga Pilipino na kung bakit hindi umaasenso dahil sa mga pagtulong. Alam mo ba na dito sa kultura natin mga Pilipino, ang pagtulong ay nagiging obligasyon na. Totoo po yan guys. Halimbawa, sa pamilya mo, tinutulungan mo ang tatay mo at ang nanay mo, yung magulang mo. Okay lang, tulungan mo yon. Lalo na kapag matanda na, kailangan natin silang tulungan. Pero ang masama, pati ang mga kapatid mo, pati ang mga pamangkin mo, pati ang pinsan mo, pati ang chewing mo, pati ang tiya mo, lahat ng mga kamag-anak mo, lumalapit sa iyo, humihingi ng tulong sa iyo. At ikaw naman, tulong ka ng tulong. Alam ko, ganito na talaga ang kaugalian natin mga Pilipino, yung pagtulong, na kung sinong meron, yun ang magbibigay. Pero, majority ang pinag-uusapan natin, karamihan yung nagbibigay naaabuso. Bibihira lang sa mga tao ang hindi naaabuso. Meron naman mga kamag-anak, meron naman sa pamilya natin, meron sa kamag-anak natin, na humihingi ng tulong sa atin, na karapat-dapat naman silang tulungan. Lalo na kapag alam natin kumikilos sila, nagtatrabaho sila, kaya alam, kung minsan, dumarating sa kanila yung pagsubok na kahit anong sikap nila, dumarating sa panahon na nagigipit, okay lang na tulungan natin. Pero ang masama, meron sa mga pamilya natin na tumutulong tayo, pero sila mismo walang ginagawa, hindi nagtatrabaho, talagang umaasa lang sa'yo. At ito ang mahirap. Karamihan sa mga kamag-anak natin umuutang pero hindi nagbabayad. Paglipas ng maraming taon, eto na naman sila, babalik na naman sa'yo at mangungutang. Pero nakalimutan nila na meron silang utang. Maraming beses na silang umutang sa'yo. At ikaw naman, pautang ka ng pautang. Yun Isa yun sa mga dahilan. Minsan naman, humihingi ng tulong, hindi naman uutang. Pero yung pagtulong mo, kung minsan, pati birthday, debut, o yung makikipag-inuman lang, sa'yo pa kukunin. O sa tingin nyo ba, tama yon? Sa tingin nyo ba, tama yon? Bibili lang ng appliances, sa'yo pa. Yun ang problema sa ating mga Pilipino, yung hindi natin alam kung ano yung tamang pagtulong. Kaya kung minsan, marami sa mga pamilya natin at sa kamag-anak o kahit kaibigan, hindi mo alam, naaabuso ka na. Dahil sa alam nila na ikaw lang ang malalapitan. At alam nyo ba minsan guys, alam talaga nila kung sino talagang lalapitan nila na mauuto nila. Minsan dinadaan ka lang sa kwento. Minsan dinadaan ka sa closeness. Pero ang totoo, ginagamit ka lang ng pamilya mo, ginagamit ka ng kamag-anak mo, ginagamit ka ng kaibigan mo. Alam mo, tatlo ang kalaban natin sa buhay. Pamilya, kamag-anak, kaibigan. Yan ang iniikutan natin. Ang masama, kung ang pamilya natin, inaabuso tayo. Kung ang mga kamag-anak natin, inaabuso tayo. At ang mga kaibigan natin, inaabuso din tayo. Ang kaibigan, madalas nangungutang. Kahit hindi naman nila kailangan ng pera, uutang yan para lang may masabing may pera sila. Marami sa mga Pilipino, umuutang dahil may bibilhin. Kasi magastos. Pero hindi dahil sa nagigipit. At ikaw naman, tulong ka ng tulong, pansinin mo. Pansinin mo, ang pera mo halos nauubos dahil sa kanila.
Walang masamang tumulong. Walang masamang tumulong. Pero dapat, ikaw, isipin mo, may buhay ka rin. May buhay ka. Kailangan mo rin ng pera. Minsan, ito masakit. Tulong ka ng tulong, pero pag oras na ikaw na nangangailangan ng pera at kailangan mo ang tulong nila, wala silang maibigay sa'yo. Wala silang maitulong sa'yo. Yan ang masakit. Paano ka? Paano ka? Lalo na kung mayroon kang pamilya o lalo na kung single parents ka. Alam mo minsan, yung mga taong humihingi sa atin ng tulong, walang pakialam yan. Wala silang pakialam kung anong mga pinagdadaanan mo. Wala silang pakialam kung may ipon ka o wala kang ipon. Ang importante sa kanila, magkapera sila. Yan ang masakit. Alam ko merong mga iba sa inyo na magko-comment at magsasalita against sa lahat ng sinabi ko, kontra sa mga sinabi ko. Alam ko yan. Handa ako sa mga basher. Kasi kayo lang naman ang hindi naniniwala eh. Kayo lang naman ang hindi naniniwala na ang pagtulong kung minsan masama. Lalo na sa mga taong batugan, sa mga taong tamad. Alam nyo kung bakit? Kasi ayaw nyo itong mga salita nito. Ayaw nyo na tinuturuan ko mga tao na magising sa katotohanan na ang pagtulong minsan, ito ang dahilan kung bakit hindi umaasenso yung taong mismo nagtatrabaho at nagsusumikap para umangat sa buhay. Hindi sila makaipon ng pera dahil sa mga pamilya, kamag-anak at kaibigan na lagi na lang gusto humingi ng tulong sa'yo. Kaya kayong mga nagagalit, wala akong pakialam sa inyo kahit i-bash nyo ko. Wala. Ano naman ang pakialam ko? Kahit murahin mo ko, laitin mo ko, sabihan mo ko ng pangit, sabihan mo ko ng kung ano-ano. Wala akong pakialam. Ang pinakikialaman ko lang dito is gusto ko magising lahat ng mga Pilipino na minsan kailangan talaga asikasuhin nyo sarili nyo. Mag-ipon kayo ng pera para sa pamilya mo. At huwag kang masyadong maluwag sa pera. Ganun lang po talaga ang mensahe ko. Kasi minsan, hindi nyo napapansin ang pera nyo napupunta sa wala. Dahil napupunta sa kanila. Napupunta lang sa kanila. Uulitin ko, marami magagalit sa akin. Pero wala akong pakialam. Pero sana magising na kayo. Walang masamang tumulong, basta't ang tinutulungan nyo ay nagtatrabaho, kumikilos, at nasa tamang lugar ang paghingi ng tulong. Tulungan nyo kung gusto nyo. Pero kailangan, kung magtutulong ka, halimbawa, ang kailangan nila 10,000, ibigay mo 2,000, 3,000. Huwag mo ibigay lahat ng pera mo. Dahil may pangangailangan ka rin. Halimbawa, umuutang ng 5,000, 1,000 lang ang kaya mong ipautang. At ang 4,000 sa'yo. Kasi kung ibibigay mo lahat, paano ka? Paano ang anak mo? May pangangailangan kayo. Okay? Kaya sa lahat ng mga tao, mag-ingat tayo sa pera at matuto na tayo dahil mahirap kumita ng pera. Hindi ka nagtrabaho para mapunta lang sa kanila ang pinaghirapan mo. Nagtrabaho ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo at para sa anak mo. Ganun lang, lalo na kung may anak ka na. Ilaan mo ang pera mo sa anak mo, lalo na sa edukasyon ng mga bata. So ngayon guys, para sa lahat ng mga tao na gusto maging maswerte, gusto na tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, eto po guys. Pero sa mga hindi maniniwala, okay lang. Kung hindi kayo naniniwala, okay lang. Huwag kayong kumuha kung hindi kayo naniniwala. Pero eto po, Ingo na may mantra. Ingo na may mantra. Maswerte to sa mga taong magsusuot. Lalo na may kasama tong card. At etong card nito, hahawakin nyo, mag-wish kayo. Pagkatapos mo mag-wish, babasahin mo ito. Ito, may Chinese word, may English word. Babasahin mo ng 3 beses. Pagkatapos mo mag-wish. At pag nabasa mo na ito ng 3 beses, okay na. Kinabukasan, kung gusto mo mag-wish, mag-wish ka ulit. Mag-wish ka ulit
Pagkatapos, basahin mo ito ng 3 beses. So, itong card nito, ilalagay po ninyo sa pitaka. At pagkatapos, kukunin mo kapag meron kang iwi-wish. Kung anong gusto mong hilingin, hilingin mo. Dito sa Buddha nito, sa Blue Medicine Buddha. Ito po. At nandito na po ang prayer. Kaya sa lahat ng mga tao, pwede po kayong kumuha nito. Pagkatapos ng video, makikita nyo dito sa video ko to, yung mga contact number namin kung saan kayo dapat umorder. Kaya sa lahat ng mga tao na gustong umorder, pwede po kayong tumawag kay Irene. Okay? At makikita nyo dito sa ending ng video ko, dito sa ending, makikita nyo ang mga telepono kung saan kayo tatawag. Okay? Nagbibigay din po ako ng libre consultation. Bumili o hindi bumili, libre hula, libre consultation. Wala pong bayad. Handa kong tulungan ang lahat ng mga tao. Handa ko kayong tulungan sa mga problema nyo, sa mga problema sa pera, problema sa karir, problema sa negosyo, kahit problema sa relasyon. Handa po akong tumulong sa inyo. Okay? So sa lahat ng mga gustong kumuha nito, ito po, simbolo ng kayamanan, simbolo ng pera, simbolo ng success, simbolo ng ganda ng karir, simbolo ng ganda ng negosyo. Kaya sa lahat ng mga gustong kumuha nito, pwede po kayong tumawag. Pagkatapos nitong video nito, makikita nyo po yung numero. Kumuha lang po kayo sa mga taong masisipag. Huwag kayong kukuha kapag nagsusugal ka. Hindi ko ito binebenta sa mga taong nagsusugal. Bawal sa mga taong nagsusugal na gumamit nito. At bawal din po sa mga tao na walang trabaho. Kung wala kang trabaho, huwag kang kumuha. Kung tamad ka, huwag kang kumuha. Hindi bagay sa ito. Para to sa mga taong naghahanap buhay. Para sa mga taong nagnenegosyo. Para to sa mga taong masisipag. Kaya sa lahat ng mga taong gustong kumuha, pwede po kayo. Ang magiging itsura nito pag diniliver, ganito po. Ganyan po. May kasamang papel na wishing. Ayan po. At ang instruction, makukuha nyo yan sa mga tauhan ko. Kapag may gusto kayong malaman, pwede kayong tumawag. Ito po, ganito po. Package na po. Package na po. Okay? Pwede po kayong tumawag kay Irene. Okay? So sa lahat ng mga tao na gustong kumuha nito, ako na po, itataya ko ang pangalan ko. Kapag hindi kayo nasiyahan dito, ibabalik ko ang pera nyo. Yes, ibabalik ko po. Walang kaso sa akin, ibabalik ko ang pera ninyo. Kapag hindi po kayo masaya dito. So hinahamon ko kayong lahat. Sa lahat ng mga tao na kukuha nito, ibabalik ko ang pera ninyo kapag hindi po kayo masaya. Ganun lang po kadali. Kaya sa lahat ng mga tao, ito lang ang mensahe ni Master Ang. Maging maingat sa pera. Panahon na po para matuto tayong humawak ng pera. Matuto na tayo sa buhay. Huwag tayong tatanga-tanga. Huwag tayong masyadong maluwag sa pera. Konting higpit. At huwag kang masyadong maniwala sa mga lumalapit sa iyo. Kung minsan, pakiramdaman mo kung talaga bang kailangan tulungan. At kung sa pakiramdam mo hindi kailangan tulungan, sundin mo kung ano nararamdaman mo. Pero kung minsan, pag sobrang bait mo, diyan ka naaabuso. Kaya kung ako sa lahat ng mga tao, huwag masyadong mabait. Tama lang. Kasi minsan, yung kabaitan natin, inaabuso tayo ng pamilya, kamag-anak, at kaibigan. Ang mga kaibigan natin, utang ng utang. Pagkatapos, tatakbuhan ka, hindi na magpaparamdam. Para ka na ghost. Bigla na lang mawawala sa buhay mo ang mga kaibigan mo na nangungutang sa'yo. So, delikado din ang kaibigan. Kaya, sa lahat ng mga tao, mag-ingat po tayo sa pera. Matuto na po tayo. At sana nagustuhan nyo ang lahat ng sinabi ko. At sa lahat ng mga napikon, pasensya na po. Wala po akong magagawa. Walang yumayaman sa mga taong sobrang bait at sobrang luwag sa pera. Tingnan nyo, karamihan ng mga tao, kaya hindi umaangat kasi maluwag sa pera, kasi bigay ng bigay, tulong ng tulong.
Sa Chinese, hindi kami ganyan. Hindi kami basta malalapitan. Hinahayaan namin na maghirap ka, magdusa ka, para nang sa ganon, magsumikap ka. Kung minsan, maganda rin naman minsan yung pinababayaan mo ang tao dumaan sa matinding problema kasi mag-iisip at gagawa ng paraan at magsusumikap. So sa lahat ng mga tao, maraming pong salamat at hanggang sa muli.